Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Deputy Chief of Mission Zhu Ziyong ng Embahada ng China kaugnay sa panibagong isyu ng umano'y pambubuli ng mga barko ng China sa Philippine Coast Guard at BFAR. Mariing tunundin na ng Pilipinas ang mga agresibong aksyon ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Kabilang sa mga hindi makatarungang panghaharas ay ang pagbangga, mapanganib na pagmaniobra at paggamit ng water cannon na resulta ng pagkasira ng ilang parte ng mga sasakyang pandagat ng PCG at BFAR. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Rinotesa ng ating Department of Foreign Affairs sa isang opisyal ng Chinese Embassy ang panibagong pambomba ng tubig ng China sa ating mga barko sa Baho de Masinloc. Muli namang giniit ng China na sa kanila ang naturang teritoryo at tayo raw ang nangihimasok. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Embassy of Manila Deputy Chief of Mission Zhu Ziyong. Kasunod yan ng muling panghaharas ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel sa ating mga barko sa Baho de Masinloc noong April 30. Ayon sa DFA, pinrotesta nila sa Chinese official ang mga agresibong aksyon ng China, kabilang ang pagbangga, pagkukumpulan, pagbuntot, pagharang, mga delikadong pagmaniobra at ang paggamit ng water cannon ng mga barko ng China laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Giit pa ng DFA, pinaaalis na rin nila sa lalong madaling panahon ang mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Wala pang direktang tugon ang China sa pagpapatawag ng DFA sa isa nilang opisyal. Pero sa isang pahayag, muling iginiit ng Chinese Embassy na teritoryo nila ang Baho de Masinloc. Pumasok daw ang ating mga barko sa teritoryo nang walang permiso mula sa China. Ginawa lang daw nila ang nararapat. Dapat na raw agad itigil ang Pilipinas ang panghahamon at panghihimasok. Tila minaliit din ng China ang pagkondena ng halos 200 bansa sa insidente. Martes nang bombahin ng China Coast Guard ang mga barko ng PCG at BFAR na patungong Baho de Masinloc para mamahagi ng libreng diesel sa mga Pilipinong mangingisda roon. Sa lakas ng water cannon, nasira ang ilan sa ating mga barko, binuntutan at may pagkakataon pang nambangga ang barko ng China. Para sa maritime expert na si Dr. Chester Cablaza ng International Development and Security Cooperation, tama lang ang pagpapatawag ng DFA sa Chinese official. Bahagi lang daw ito ng diplomasya, pero mukhang hindi pa rin daw dito matatapos ang tensyon sa agawan ng teritoryo. China will continue to do its brazen tactics, especially now that they know that the Philippines is getting stronger, not only militarily because of the collective deterrent support coming from the international community, but at the same time, they know that we are upholding the rules-based norms, that is the international law, which for them, they don't want to accept it. Right now, we are finding a better solution than expect the worst, until such a time that one party will stoop down. One party will admit that their action is no longer effective. Para naman kay Senator Coco Pimentel, kailangan na rin talagang magkaroon ng water cannon ng ating mga barko para makaganti naman anya tayo sa mga lumalabag sa ating soberanya sa ating exclusive economic zone. Bagamat hindi direktang sinagot kung paano o saan kukuha ng pondo para rito, sinabi ni Pimentel na dapat standard equipment na ito sa mga Coast Guard vessel. Lalo ngayong may ilang barko na rin ng China ang naispatan sa ibang bahagi ng ating karagatan. Kabilang ang Chinese research vessel na Shenkuo na namataan malapit sa Catanduanes. Nakitang nagbababa ito ng hindi pa matukoy na equipment. Ayon sa Philippine Navy, posibleng nagsagawa raw ng marine research ang Chinese ship. Sa ngayon, nakalabas na raw ito sa ating exclusive economic zone. Iba pa yan sa 3 Chinese research vessel na namataan sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasa may Pag-asa Island pa rin ang mga ito kahapon. Ipinatawag ngayon ng Department of Foreign Affairs ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Manila na si Xiao Shiyong matapos ang panibagong bullying ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa 2 barko ng Pilipinas sa may Baho de Masinloc na nangyari noong April 30. Base sa pahayag na inilabas ng DFA,
Sinabi nito na muling ipinurotesta ng Pilipinas ang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia kung saan pinagtulungan ng mga ito na bombahin ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR na nagsasagawa ng resupply mission. Muling iginiit ng DFA na dapat nang lisanin ng mga barko ng China ang Bao de Masinloc at iba pang mga lugar sa West Philippine Sea. Pinatawag ng Department of Foreign Affairs si Deputy Chief of Missions Zhou Ziyong ng Embahada ng China kaugnay sa panibagong isyu ng umunoy pambubuli ng mga barko ng China sa Philippine Coast Guard at BFAR. Mariing kinundina ng Pilipinas ang mga agresibong aksyon ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Kabilang sa mga hindi makatarungang panghaharas ay ang pagbabangga, mapanganib na mga maniobra at paggamit ng water cannon na nagresulta ng pagkasira ng ilang parte ng mga sasakyan pandagat ng Coast Guard ng Pilipinas at ng BFAR. Mariing hiningi ng Pilipinas sa China na agad nang lisanin ng Bao de Masinloc o Panatag Shoal pati ang mga lugar na malapit dito. Pinarating yan ng Department of Foreign Affairs nang ipatawag ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Manila na si Zhou Ziyong. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ipinrotesta nito ang mga agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Militia o Chinese Maritime Militia vessels noong isang araw habang papunta ng Panatag Shoal ang mga barko ng Pilipinas. Ipinarating ng DFA na dahil sa panghaharas, pagbangga at paggamit ng water cannon sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagtamo ng sira ang mga ito. Mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, umabot na sa 153 ang inihaing diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.